Gospel of salvation, ano? Dahil mo sinasabi na ang gospel of salvation, ito lang pwedeng bumago sa buhay ng tao. Pag walang gospel of salvation, never ng tao mababago ang kanyang buhay. Ano? Sapagkat ang gospel of salvation ay ito yung kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoon Jesus sa krus. No? Pag ito ay naintindihan mo, nalaman mo, ang ibig sabihin, magkakaroon mo ng changes sa buhay mo. Ano? Kaya, now, atin titignan ng what is the gospel of salvation, okay? 1 Corinthians chapter 15. Kasi, ang gospel of salvation ay ang ginagamit mo ay John 3:16. Hindi po John 3:16 ang gospel of salvation. Ang gospel of salvation is 1 Corinthians 15. Okay, basa. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. So, that is the gospel of salvation. Right? Ang gospel of salvation ay Christ died on the cross just because of our sins. Okay? So, yun ho ang ipinaliwanag po ng Biblia kung ano po ang gospel of salvation. Okay? So, atin pong titingnan ang pag-aaral. Okay? So, makikita natin dito na yung word na Christ died on the cross just because of your sin. Okay? So, ang tao ho ay mayroong tatlong bahagi. Ang tao ho may tatlong bahagi. Ang tao ho ay may tatlong kamatayan. Dali nyo ha? Man, has three parts. Okay. So, man has three kinds of death. Okay? Yung tawag na physical, spiritual, walang emotional ha. Physical death. Emotional death. And then eternal. The next, man needs salvation for his or salvation for his or her soul and spirit. Okay, so ito yung explanation regarding
salvation. Pansinin ninyo ha? Pansinin ninyo. Oh, Christ died on the cross just because of your sin. So, the word sin in Greek, ha? Ibig sabihin, amartia. Okay, now, titignan natin. Ang tao may tatlong bahagi. Ano? Body, soul, and spirit. Sa tatlong bahagi na to, tanya, sa tatlong bahagi na to, dalawa lang ho ang binigyan ng importansya ng Diyos dito. Saan natin makikita? Tingnan natin, sige. Matthew 10:28. Oh, ano ang nakalagay? Matthew chapter 10, verse 28. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Oh. So, ang mahalaga po sa atin, sa tao, ay kaluluwa at espiritu, hindi katawan. Ang sabi ng Panginoon Hesus, mahalaga ho ang kaluluwa at espiritu kaysa katawan. So, ang katawan, para yung para yung kaluban. Alam niyo yung kaluban? Yung lagayan ng kutsilyo ng itak. Sa baril ay holster. Pag ginamit mo yung baril, ano yung gagamitin mo? Yung holster o yung baril? Yan. Yung ating katawan, para yung kaluban, parang bahay. Ang malaga, yung taong nasa loob ng bahay, hindi yung bahay. Tandaan nyo ito po yung matter na atin pong pinag-aaralan. Na ito po ay talagang nais ng Panginoong Hesus na maintindihan natin na ang mahalaga sa katawan mo, kaluluwa at espiritu, hindi yung katawan mo. Kasi ang katawan niya, nabubulok yan eh. Katawan na yan, nasisira yan. Tignan mo? Buhay pa. Wala nang paa, putol na. Kalulihan na putol pag yung leeg. Wala na, tapos na. Napansin ninyo? Ako ay nag-alaga ng aking lula sa Veterans Hospital sa Quezon City, malapit sa ITSA, SM North. North. Yan yung sikat na SM nun eh. Oh. Isipin mo yung katabi ng lula ko, butas yung likod, yung bed source na tinatawag, ay suot yung pinakamahabang plies sa likod, ginaganyan, bitadine. Buhay pa. Walang pakiramdam. Walang pakiramdam. Yung suggestion yung kapatid ko, di may butas dito, kinalikot ko ng kutsilyo, walang pakiramdam. Kaya ang katawan po, walang kwenta yan. Ang mahalaga, sinabi ng Panginoon, yung ating spirit. Kaya huwag nating mahalin ang ating katawan. Mahalin mo ang katawan mo kung ikay may Panginoon. Pag po wala kang Panginoon, walang kwenta yan. Pag ikay may Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang inyong katawan ay templo ng. Pag wala kang Diyos, wala po, kawawa ka. Pag namatay ka, sorry. Kaya atin pong pag-aralan, ha? Ang halaga, kaluluwa, spirito, hindi ang katawan. Kasi ang katawan namamatay. Ang kaluluwa at spirito ay sa impyerno. Lifetime. Ito kasi sinishare natin mga kapatid. Pag ito yung sinishare natin sa tao, Brother Jerome, hindi talaga ang tao, wala. Hindi talaga sila pwedeng tumanggi. Pag tumanggi man sila, wala rin mangyayari sa kanila. Kasi pinaliwanag na ng Panginoong Hesus na ang mahalaga ay nung kinikreate ng Panginoong Hesus si Adan, galing sa alabok. Kaya nga Adama, soil, land, earth, clay.
Okay? That is Adama. Sabihin lupa. Kaya tayo pag namatay, babalik talaga sa lupa. Galing ka sa lupa eh. Sa lupa. Babalik lang po sa... di ba? Kasi ang ating katawan talaga, mayaman ka man, mahirap, pangit ka man, maganda, mataba ka man at mapayat, pabalik ka sa lupa. The problem is, yung spirit at yung soul, dapat naintindihan natin yan. Hindi yan sinishare ng reliyon. Tandaan ninyo, walang reliyon nagsishare niyan. Ang mga reliyon ay nagsishare yan, mali. Hindi nagsishare ng tama. Okay, so again, yan natin ha. So, mahalaga ho ang Kaluluwa at Espiritu. kaluluwa at espiritu. Hindi po ang alin. Hindi po itong katawan. Eh, paano natin mapatunayan na may kaluluwa at espiritu ng tao? Tingnan natin si Mary, yung ina ni Jesus. Chapter 1, verse 46 to So, 47. tingnan natin si Mary, sinasabi. Oh. Luke chapter 1, verse 46 to 47. And Mary said, My soul exalts the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Oh, tingnan mo. Binigyan ni Mary ang spirit and soul. Kaya tayo ho ay pinag-aralan natin yung body, soul, and spirit. Pag-aralan din natin yung kamatayan. Physical, spiritual, and eternal. Kasi mayroon pong impyerno eh. Tingnan nyo ha. Mayroon pong langit. Oh. And then mayroon. Ang problema natin, ang pupunta ng langit at pupunta ng impyerno, hindi ang katawan. Kung hindi yung kaluluwa, so, i-preserve natin yun. Alamin natin, bago tayo mamatay, matitiyak natin ang ating kaluluwa ay pupunta saan. Eh, pastor, kagaling mo naman. Eh, alam mo, basahin natin si Pablo. Oh. Basahin natin si Pablo, kung ano sinabi ni Pablo, ha? Lagi ko sinasabi ang kamatayan ay tiyak. Tama? Ang buhay ay hindi. O, tinan mo, nagmumotor ka lamang, maya-maya patay na. Nagmamaniho ka lamang, maya patay na. Nakahiga ka, maya-maya, binangot, patay na. Kumakain ka, nabilaukan ka, patay. Kaya ang buhay walang kasiguraduhan. Ang maganda po, bago ka mamatay, sinabi ng Panginoong Hesus, siguraduhin mo ang langit. Kasi, sabi ni Pablo, tama, basahin natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Oh. For we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Okay. So, ito, hindi ko po pwedeng gagawin ito ng kamay. Di ba? Diyos lang ang pwedeng mag-control nito. Yung katawan natin, pwedeng kontrolin ng mga scientist. Operahan. Tama? Napapahaba ang buhay ng konti. Bypass operation, puso. Yun ho ang ibig sabihin ha. Okay, na ngayon, titignan natin. Mayroong tinatawag na physical. Ano ibig sabihin ng physical? Yung paghiwalay ng kaluluwasan. Sa katawan. Katawan. Physical death yan. Ano? May kampusan to eh. Marami itong inilibing. Pag hinukay mo, wala ka na makikita doong ano. Ano na? Wala na. Lupa na. Oh. Ang makikita mo ng buhok at ipin. Ang ipin ho, hindi nabubulok at saka buhok. Oh. Diba? Kaya ganun ang ating katawan, ha? Kailangan natin maintindihan ito. Kasi hindi natin alam kung kailan ka mamatay. Diba? Okay, now ngayon. Ano yung physical? Paghiwalay. Paghiwalay ng iyong katawan, ng kaluluwa at katawan.
O, tandaan nyo, hindi maaari pong ito'y mali. Kaya ito yung ating ipinapangaral na kahit sinong tao sa balat ng lupa, hindi ho pwedeng tumanggi. Kahit hindi ho po pwedeng tanggihan ito. Kaya sabi ko nga kay Brother Bill, yung kapatid nila ni Emmanuel at saka ni Brother Jean, ano yun, lawyer yun, ano yun, nag-aral, ano na, third year, ano na, sa law. Nagulat siya, nung yung pinakita ko to, nagulat siya, sabi niya, mahalaga pala pastor ang ano talaga, kaluluwa ng tao, spirito. Ngayon lang daw niya na-appreciate yun, hindi niya alam. Pero ang kanya daw ama, mahilig sa Diyos. Mahilig daw talaga sa Diyos sila, mahilig sila sa Diyos. Pero hindi naabot ang tamang aral. Kaya, nung nakita niya to, sabi niya, oo nga, ano? Gusto ko yan, pastor. Ito ha, so, physical, the separation of yourself from the body. Now, how about spiritual? The separation of yourself from God. So therefore, your soul, narinig. Kaya kailangan, bago maranasan yung physical na kamatayan. Kasi pa siya naman physical, hindi pwedeng bumalik ang iyong kaluluwa eh. Ano bang babalikan? Patay na eh. Kaya mahalaga to. Maintindihan mo to. Kasi pag namatay ka, wala na. Thank you na, brother. Wala na eh. Kaya ang pasyon yung tao ayaw mamatay. Pag naghihinga luwep, talagang pilit huminga. Kahit i-revive ng mga doktor, hindi na talaga kaya. Pero ang taong sigurado sa langit, hindi yan nagkagayong pansinin ninyo. Lifestyle niya pag namatay, hindi patay. Hindi yung pipilitin mo pang huminga, na para ayaw mo mabuhay, ayaw mo mamatay. Hindi po. Tandaan ninyo, may isang taong nakasigurado ng langit, natutuwa pag siya mamatay, kaya ang kamatayan niya, relax. Hindi yan maghihirap. Kaya naman naghihirap, ayaw mamatay. Pilit-pilit, mabuhay. Ay, isipin mo, sa impyerno ka pupunta. Kaya narito tayo nag-aaral, Brother Emmanuel, ano? Bago tayo mamatay, siguraduhin natin na ang ating kaluluwa sa langit pupunta. Kasi may impyerno eh. May impyerno po, tandaan ninyo. Hindi ka maniniwala? Hindi ba sasakit ang tiyan ng Diyos? Hindi rin sasakit ang tiyan ko. Huwag ka lang mamatay. Kasi pag namatay ka, mayroon hong impyerno. Sinabi po ng Panginoong Isus yan, hindi yan sabi-sabi. Nanggagaling yan sa kanyang bibig. Basahin natin ulit. Matthew chapter. Tignan nyo ha? Pansinin ninyo. Ito yung nanggagaling sa bibig ng Panginoong Isus, hindi ito biro. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul. But rather, fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. So, ibig sabihin, ngayon, sa katawan po natin, lagi kong inulit-ulit yan, ano? Bahay. Ang bahay na nasaktan, hindi yung bahay, kundi yung tao nasa loob ng bahay. Sa katawan po natin, ang nasasaktan po, itong nasa loob, hindi itong katawang ito. Itong nasa loob. Kasi pag umalis na siya, anong tawag? Physical? Physical death. Pag umalis na siya, so, you're already dead. Wala na. Tignan mo yung patay na sa loob na kabaong. Tadyakan mo. Saksakin mo na saksakin. Tagain mo na tagain. Papalat? Bakit? Yung nasasaktan, umalis na. Ito, Brother Emmanuel, pag hindi mo sigurado ang langit, Brad, kaya ang nais ni Brother Jean, masigurado mong langit kagaya niya. Sa anong paraan? Ito nga po. Kaya tayo nag-aaral eh. Pag-aaralan natin mabuti. Sapagkat delikado ho ang impyerno. So, spiritual death. Ibig sabihin, pag ikay namatay, ang kaluluwa mo, pag hindi mo alam na ito'y pupuntang langit, automatic sa impyerno yan. Pag nagluluto ka nga, napapasok ka, ang sakit. Oo nga, ano ba yung inutos sa akin niya?
yung malunggay. Lagang malunggay. Pag ganyan ko, talsik din eh. Halapasin ko sana yung kaldero eh. Ay, sakit eh! Ay talaga. Sakit! Eh, pero mo hindi. Panginoon, tama talaga eh. Tama talaga. Ang nasasaktan talaga eh, yung nasa loob, hindi yung katawan. Now, mayroong eternal. Kung ang physical ay paghiwalay ng kaluluwa sa iyong katawan, spiritual, paghiwalay ng iyong kaluluwa sa Diyos, yung eternal po, lifetime. Nasa impyerno. Ay, kung sinasabi, ano? Ilublog mo yung kamay mo sa kumukulong langis, Sister Beth. Ano ba yung nangyari yan? Ay, lifetime na ka rin eh. Ay, inuwala ako. Ang sakit na. Kaya, ating pong pag-aralan kung paano masigurado ang langit. Sa anong paraan. Okay, so, pupunta tayo rito. Man needs what? Salvation for his or her soul and spirit. Paano? Okay, itinan natin. Ano? Kailangan ng Kaligtasan. tao ang salvation. Okay, there we go. Ang ibig sabihin, ang sinabi po ng Biblia, si Brother Emmanuel ay kailangan ni Brother Emmanuel ay basahin natin. 6:23. Romans chapter 6 verse 23. No. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay. So, ang ibig sabihin, ang salvation ay kaloob. Ano siya? Kaloob. Ano ang kaloob? Eternal life. Pagkatandaan natin kanina, mayroong eternal death. Dito ho ay eternal. Pakibasa ulit. Titignan natin. Sige. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Okay. Lord. So, ang ibig sabihin, ang eternal life galing kay Jesus Christ. Kaya namatay siya sa krus eh. Namatay siya sa krus para sa iyong kasalanan. Sa kasalanan mo. Okay, so, nagbigay siya ng kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na walang hanggan. Now, pag sinabing kaloob, may bayad, wala. Wala. Oh, kailangan mong tanggapin. Kailangan tanggapin ang kaloob. Bigay eh. Ngayon, ang tanong, pag tinanggap ko, pastor, ano mangyari sa akin? Okay, may kaloob. Buhay na walang hanggan. Saan galing? Kay Jesus Christ. Na ngayon, pag tinanggap ko, pastor, what will be happen to my soul and spirit? Oh, basahin natin. Okay. Romans 8:15. For you have not received the spirit of slavery, leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. Okay. So, ang ibig sabihin, ang kaloob, buhay na walang hanggan. Sino siya? Si Jesus Christ. Ngayon, tatanggapin ko, pastor, ang kaloob. Sino siya? Si Jesus Christ. Pag tinanggap ko, anong mangyari sa akin? Ikaw ay naging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak ng Diyos? Pagsama mo sa relihiyon mo o pagtanggap mo ng kaloob na nanggagaling sa ating Panginoon. Ba't mo tatanggapin? Ay, sinner ka nga eh. Ikaw na yung mamamatay eh. O, pinag-aralan natin yung kamatayan tatlo. Physical, spiritual, and eternal. O, ganun ang mangyari sa'yo. Ayun o. The wages of sin is Death. but the free gift of God is eternal life. How? I obtain the eternal life by means of receiving Christ as your Lord
ikay maging anak. So, ibig sabihin, mayroon kang relasyon sa Diyos. Ang relasyon mo, hindi yan napuputol. Brother Emmanuel, anong relasyon mo kay Brother Jim? Siya ay iyong kapatid at ikay kapatid niya. So, speaks about relationship between you and Brother Jim. Pag namatay si Brother Jim, ang tanong, siya ba'y mananatili yung kapatid o hindi na? Mananatili. Bakit? Relasyon nga ang pinag-usapan eh. Now ngayon, ikay makasalanan. Tinanggap mo ang Panginoon. Ikay naging anak ng Diyos. So pag sinabing anak, may relasyon ka between God and yourself. So mamatay ka, mabuhay, anak ka ng Diyos. Relasyon eh. Eh kung ang reliyon mo ay hanggang balat, pag namatay ka, wala ka ng reliyon. Ay nasaan yung kaluluwa mo? Yun ang problema sa mga reliyon eh. So yan po ang ibig sabihin na. Yan yung gospel of salvation. Wala na ibang gospel of salvation. Kung hindi, yun lamang po. Kailangan natin maintindihan. Ano po ba yung gospel of salvation? Christ died on the cross just because of your sin. Ha?